Dahil sa presensya ni Fang Yi, nauutol na sumagot si Song Yiming na wala namang problema at nag-uusap lang daw sila. Tahimik siyang tinitigan ni Fang Yi gamit ang kanyang matatalim na pulang mata. Habang nakadiin sa ilalim ng purpurang kuko ng enerhiya, hindi makapaniwala si Song Yiming at hindi maisip kung paano naparalisa ang kanyang lakas na nasa first level Jinggang realm. Nang luwagan ang presyon, umupo si Fang Yi sa conference table. Binati niya sina Wang Lan at Chen Roo, na binabanggit na matagal na silang hindi nagkikita. Magalang na binati ni Wang Lan ang Lord Siller, at ipinaliwanag na tinatalakay lang nila ang bagong throne. Samaan daw si Fang Yi at sinabing naparito siya upang ibahagi ang kanyang impormasyon. Bilang miyembro ng Spirit Association, kinumpirma niya na ang anomaly sa Chuanchi Mountain ay isang thunder attribute na throne na may kapangyarihang bumago sa mundo. Ibinihagi niya ang isang krusyal na detalye, ang Master ng Thunder Throne ay isang may isip na baging ng upo. Nagdulot ito ng matinding galit sa mga pioneer captain, na nangangatwiran na ang pag-iwan ng gayong banal na kapangyarihan sa isang halaman ay isang pag-aaksaya at dapat itong makuha ng isang may kakayahang tao. Sabik na sumang-ayon si Song Yiming habang hinahampas ang mesa. Iginiit niya na dapat nilang puwersahang kunin ang throne, sa katwirang magiging katawa-tawa ang kanilang bansa kung isang halaman ang magmamay-ari dito. Tumigas ang ekspresyon ni Fang Yi habang malamig niyang idinedeklara na hindi niya ito papayagan. Hinarap ni Fang Yi ang buong silid, ipinapaliwanag na naparito siya upang linawin ang kanyang paninindigan. Nagbabala siya na kung sinuman ang magtatangkang agawin ang Thunder Throne, siya mismo, ang Siller, ang personal na babawi nito. Dahil sa seryosong banta, ang lahat sa silid ay natigilan sa isang balisang katahimikan. Isang may bandage na braso ang biglang itinaas. Binasag ni Chen Roo ang tensyon, itinataas ang kanyang kamay upang sumang-ayon sa desisyon ni Fang Yi. Sumang-ayon din si Gu Yuro, at binalaan ang mga captain na huwag maliitin ang mga halamang pinapaboran ng spiritual energy. Ibinihadya niya na bago pa ang pagpupulong, ang teritoryo ng bundok ng throne ay naging isang nakamamatay na purgatorio na ng nagngangalit na kidlat. Itinaas din ni Wang Lan ang kanyang kamay bilang pagsang-ayon kay Fang Yi. Bilang pagtanggap sa pagkatalo, iminungkahi ng dismayadong si Song Yiming na maghanap na lamang sila ng mga bago at wala pang nagmamay-aring throne. Nakahinga ng maluwag si Gu Yuro, kinikilala kung gaano kalaki ang tulong ng nakatatakot na presensya ni Fang Yi sa pagpapanatili ng kaayusan. Napagtanto niya kung gaano nakahirap para sa Spirit Association na pamahalaan ang mga makapangyarihang pioneer na ito. Hinarap ni Gu Yuro ang mapa upang ipamahagi ang mga search zone, itinatalaga ang mga captain sa 4 na rehiyon base sa mga energy fluctuation. Nilinaw niya na hindi makikialam ang asosasyon sa kompetisyon, ngunit ang pagtatago ng mga matutuklasang throne ay mahigpit na ipinagbabawal. Isang natatarantang staff member ang biglang pumasok, pinuputol ang usapan upang iulat na ang Panginoon ng Kidlat ay nag-evolve na. Ipinaliwanag ng staff na hindi makalapit ang kanilang mga drone sa bundok, at ang power readings ng entidad ay tumataas ng higit sa inaasahan. Inanunsyo niya na ang lakas ng halaman ay katumbas na ng 3-star Jinggang realm. Ang balitang ito ay nagbigay ng takot sa mga captain, na napagtantong ang entidad ay maaaring dominate sahin ng buong bansa. Hindi tulad ng mga tao sa silid, kalmado lang si Fang Yi. Katwiran niya, hindi na nakapagtataka ang mabilis na paglaki nito dahil sa dambuhalang sinaunang kapangyarihan ng throne. Nang makakita ng forecast para sa matitinding thunderstorm, nagpasya si Fang Yi na bisitahin ang bundok upang suriin ang pag-unlad ng kanyang kaibigang halaman. Tinapos na ni Gu Yuro ang pagpupulong. Mukhang determinado ang mga captain habang binabati niya sila ng swerte sa pagkuha ng sarili nilang mga throne. Pagkatapos ng pulong, tinawag ni Gu Yuro si Fang Yi habang papaalis ito, na ipinapaabot ang mensahe mula sa headquarters na manatili muna sa Chuanqi City. Huminto si Fang Yi. Ipinaliwanag ni Gu Yuro na natatakot silang baka umatake ang mga taksil na pioneer sa Thunder Throne at binanggit na ang insidente ng Dark Intelligence ay tila hindi pa tapos. Naninangkit ang mga mata ni Fang Yi, nagtatanong kung hinala ba ng asosasyon na nakaligtas ang 6 halimaw. Inayos ni Gu Yuro ang kanyang salamin at kinumpirma ang kanyang hinala, ipinapaliwanag na parehong produkto ang mga ito ng mabilis na spiritual recovery ng mundo. Habang kaya nilang bantayan ang sinaunang kapangyarihan ng throne,
natatakot silang may mga tira-tirang dark intelligence na nagtatago. Dahil pinahina at kinulong ito ni Fang Yi sa Chuanxi, maaari pa rin itong maging isang mapaminsalang banta. Sinulyapan ni Fang Yi ang kanyang phone, nilampasan ang kontak ng kanyang tiyahin, at nagpas siyang ipagpaliban ang pagbisita sa pamilya. Sumang-ayon siya sa pag-iingat ni Gu Yuro, kinikilalang pinakamabuti na maging handa. Kinumpirma niya na pareho sila ng iniisip at hindi muna aalis ng lungsod. Maya-maya, bumalik si Fang Yi sa Restricted Mountain Zone, kalmadong naglalakad sa teritoryo, hindi natitinag sa marahas na purpurang kidlat na bumabagsak sa paligid niya. Nararamdaman ng matinding kapangyarihan, ngumiti siya, itinuturing ang unos bilang isang pagbati. Nagpasya siyang gamitin ang enerhiya ng kidlat upang i-upgrade ang kanyang mga cultivation skill. Habang papalapit sa nagliliyab na Thunder Throne, isang boses ang nagsalita, na napapansing ang bilis ng cultivation ni Fang Yi ay nalampasan na ang sa kanya. Ang may isip na baging ng upo, na nakapulupot sa throne, ay nagpasalamat kay Fang Yi sa tulong nito. Nagulat si Fang Yi at nagtaka kung paano siya nakatulong. Napagtanto niya na ang Panginoon ng Kidlat ay nagkaroon na ng parang taong talino, na inaasahan na sa rurok ng cultivation. Ipinaliwanag ng baging na sinabi sa kanya ng kamalayan ng throne na pinrotektahan sila ni Fang Yi sa meeting ng mga captain. Upang makaganti, inalok nito ang kanyang spiritual energy, inaamin na nag-alala itong baka hindi na siya bumalik. Ang may isip na pulang espiritong bulaklak ay sabik na lumabas mula sa damit ni Fang Yi, gustong makibahagi sa spiritual energy. Hawak ang gintong apoy, ngumiti si Fang Yi. Inamin niya na intensyon niya talagang isama ang espiritong halaman sa kanilang pagsasanay. Tinanggap ang alok, umupo si Fang Yi ng cross-legged upang mag-meditate, hinahayaang ang pulang espiritong bulaklak ay mamahinga sa tabi niya upang maligo sa aura. Idinaloy ng baging ang kapangyarihan nito, nagpapadala ng mga agos ng purpurang kidlat at spiritual energy patungo sa kanila. Sa loob ng energy vortex, masayang umiikot ang pulang espiritong bulaklak, hinahigop ang matinding kapangyarihan upang mapabilis ang paglaki nito. Nababalot ng kidlat at gintong aura, nag-focus si Fang Yi, ginagamit ang presyon ng paligid upang itulak ang kanyang red fireblade technique sa susunod na antas. Gamit ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang nagniningning na mga mata, inutusan niya ang kanyang maapoy na gintong talam na lumitaw sa itaas niya. Bumababa ang dambuhalang espada, naglalabas ng nakabubulag na init habang bumabangga sa unos. Isang system notification ang nagulat na may nadetect na dambuhalang pagdagsa ng thunder power. Habang hinahigop ng talim ang marahas na kidlat, kinumpirma ng system na ang red fireblade technique ay maaari ng mag-breakthrough. Sa matinding konsentrasyon, pinino ni Fang Yi ang magulong kapangyarihan habang inanunsyo ng system na ang kanyang blade technique ay nag-i-evolve na. Nag-meditate siya, hinahayaang ang mga haligi ng gintong apoy at asul na kidlat ay bumalot sa kanya habang ang skill ay napupuno hanggang sa limitasyon nito. Biglang bumukas ang kanyang mga mata, nagniningning sa pulang liwanag habang kinukumpirma ng system na ang red fireblade technique ay matagumpay nang nag-evolve. Hawak ang kanyang na-upgrade na espada, inindayog ito ni Fang Yi ng may mapangwasak na lakas. Ang teknik ay pinagsama na ngayon ang kanyang apoy sa Thunder Attribute. Ang bawat indayog ay sumasabog sa isang bugzo ng kidlat at apoy, na nagpapatag at nagwawasak sa lupa sa isang nakapangangilabot na pagpapakita ng kanyang bagong lakas.